Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At ganoon na rin po sa inyong mga giliw na tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ang kwentong aswang na ibabahagi ko po sa inyo ay hindi ko lamang kwento, kundi kwento rin po ng aking nakababatang kapatid. Sa naging karanasan namin yon, ay masasabi ko na kahit hindi kayo magkasundo ng kapatid mo, ay mananaig pa rin ang pagiging magkadugo ninyo sa oras ng kapahamakan o kagipitan. Sinadya ko po palang baguhin ang pangalan ng lahat ng karakter sa kwentong ito upang protektahan ang kanilang pagkakakilanlan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Marcus. At ito ang aking kwento. 27 anyos po ako nang mangyari ang kwentong ito. Habang ang nakababata ko namang kapatid na si Biboy ay 16 na taon. Si Biboy ay kapatid ko sa ama. Sa madaling salita, magkaiba kami ng nanay. Talagang babaero po kasi ang tatay namin, Sir Blair. Matapos nilang ikasal ng nanay ko, ay patuloy pa rin siya sa kanyang pambababae. Hanggang sa hindi na kinaya ni nanay ang lahat, kaya bigla na lang siyang umalis. Naiwan ako noon sa pangangalaga ni tatay at ng aking lolo na si Lolo Densyo. Hanggang isang araw, dumating si tatay na may dalang sanggol. Yun na nga, si Biboy. Aniya, may nabuntis siyang babae at ayaw ng babae na alagaan at palakihin ang kanilang anak. Iniwanan ni tatay si Biboy sa amin ni Lolo Densyo at umalis siya para magtrabaho sa Maynila. At simula noon ay wala na kaming balitang narinig mula sa kanya. Hoy, Kuya Marcos! Uupo ka na lang ba dyan? At hindi mo ako tutulungan sa paglalagay nito mga kahoy sa hukay? Aba, pasarap ka lang ng buhay dyan ah. Hoy, Biboy, para sabihin ko sa'yo kung kumuha ng mga kahoy na yan sa gubat kahapon ha. Kasi, hindi ka namin mahagilap ni Lolo Densyo. Tumakas ka na naman para makaiwas ka sa trabaho. Kaya dapat lang na magpahinga ako ngayon at ikaw ang gumawa niyan. Hoy, hindi ako tumakas, Kuya. Nagpaalam ako sa'yo. Nasabihin mo kay Lolo na may laro ko ng basketball, di ba? Doon sa may kabilang barangay. Kaya nga, may naibigay akong pera kay Lolo kahapon nang umuwi ako, di ba? Kasi, nanalo kami sa laro namin. Siguro hindi mo sinabi yung kay Lolo, no? Hindi nga, tama ka. Anong magagawa ko? Nakalimutan ko eh. Nakalimutan? O sinadya mong hindi sabihin para mapagalitan ako ni Lolo? Alam mo, Biboy, ang dami mong pang sinasabi. Magtrabaho ka na lang dyan. Ikaw talaga oh. Paglalagay na nga lang ng lupa eh. Nagpapatulong ka pa sa akin. Diyos, dahil pa sinasabi. Tamad naman talaga. Hoy. Akala mo ba hindi ko narinig yung sinabi mo? Sinong tamad ah? Nagpanting ang tenga ko sa sinabing yun ni Marcos. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang damit niya at inambahan ko siya ng suntok. Noon pa man ay hindi na talaga kami magkasundo ni Marcos. Hindi ako sigurado kung dahil ba sa magkaiba kami ng nanay, pero sadyang mainit ang dugo namin sa isa't isa. Nang araw na yon ay gumawa kami ng uling. Yun ang pinagkakakitaan namin. Kami rin ang nagbebenta ng mga uling na nagagawa namin dahil masyado nang matanda si Lolo Densyo para gumawa ng mga mabibigat na gawain. O ano? Bakit natameme kang yun? Ilabas mo ang tapang mo. Ulitin mo yung sinabi mo kanina na tamad ako. Wala akong sinasabing ganon. Kung ano-ano naman ang naririnig mo.
Ginagawa mo pa akong bingi ha. Hoy Biboy, tandaan mo, hindi ako bingi. Dinig na dinig ko kung anong sinabi mo. Ang sabi mo, tamad ako. Tamad ka naman talaga kuya eh. Kahit nga yung mga utos ni Lolo sa akin, pinapasa mo palagi. Kaya dapat ka lang natawaging tamad. Tamad pala ha. Gusto mong paduguin ko yung bunganga mo? Lolo Densyo, si Kuya Marcos oh. Tignan nyo, sinuntok ako sa mukha. Nagulat ako nang biglang nag-iyak-iyakan si Biboy. Alam ko na paraan niya yon para mapagalitan ako ni Lolo Densyo. Hoy, tumahimik ka nga! Hindi pa naman kita sinusuntok ka! Lolo, sinuntok ako ni Kuya. At sakit-sakit ng mukha ko, tignan nyo oh. Tumabingin na nga yata ang uso ko. Hindi nagtagal ay dumating si Lolo Densyo at may dala siyang patpat. Malakas niya akong hinampas sa binti at talaga namang napaaray ako. Ikaw talaga, Marcos. Ang tanda-tanda mo na. Pumapatol ka pa sa bata. Aba, kapatid mo yan. Tapos sinasaktan mo ng ganyan. Anong kapatid? Magkaiba kami ng nanay niya, ano? Ako ang original kasi ako ang unang anak ni tatay. Kahit na pa magkapatid pa rin kayo. Lo, sinuntok po ako ni Kuya sa mukha. Sinabihan ko lang naman siya na tulungan ako sa paglalagay ng mga kahoy sa hukay tapos nagalit kagad siya sa akin. Lo, huwag ka maniniwala dyan. Nagsisinungaling nga si Biboy. Hindi ko siya sinuntok sa mukha. Totoo naman eh. Sinuntok mo na lang akong bigla eh. Hindi ka naman inaano dyan. Abat, gusto mo suntukin talaga kita ng totohanan para matigil ka na sa pagsisinungaling mo? Marcos, tama na. Mas matanda ka sa kapatid mo. Kaya ikaw ang dapat na maging magandang ehemplo para sa kanya. Hindi dapat ganyan ang pinapakita mo sa kanya. Hindi po akong dapat napagalitan nyo, kundi yan si Biboy. Ubod ng sinungaling. Maging kasing itim sana ng uling ang bunganga niyan dahil sa pagsisinungaling niya. Sinabi ng tama na. Sige, Biboy. Pumasok ka na muna sa loob ng bahay. At ikaw naman, Marcos. Ikaw na muna ang gumawa ng uli ngayon. Yan ang parusa mo. Dahil sinaktan mo si Biboy. Ano, Lo? Bakit ako lang? Trabaho namin dalawa to ha. Ako na nga mag-isang kumuha ng mga kahoy kahapon tapos ako pa rin ang mag-isang gagawa ng uling. Saka umaarte lang naman po yan eh. Hindi ko naman talaga sinuntok yan eh. Basta. Ikaw na muna ang magtrabaho dyan. Tapos, Biboy, tara na. Magpahinga ka na muna sa loob. Inakbayan ni Lolo Densyo si Biboy at magkasama silang naglakad papunta sa aming bahay. Lumingon pa si Biboy sa akin at binilatan pa niya ako. Gigil na gigil akong ipinakita sa kanya ang aking kamao na para bang nagbabanta ko na sa oras na magkaroon ako ng pagkakataon ay susuntukin ko talaga siya sa mukha. Sa sobrang inis ko ay sinipa ko ang kahoy na nasa paanan ko. Buisit! Buisit talagang Biboy na yan. Lagi na lang siya kinakampihan ni Lolo. Bakit ba mas mahal pa niya ang kumag na yun kaysa sa akin? Kung tutuusin, anak lang naman yun ni tatay sa labas eh. Sa kabila ng inis at paghihimutok ko, ay wala na akong nagawa, kundi ang mag-isang ilagay ang mga kahoy sa hukay. Pagkatapos nun, ay nilagyan ko yun ng dayami at saka sinindihan gamit ang posporo. Nang magbaga na ang mga kahoy, ay tinakpan ko na yon ng lupa gamit ang pala. Patuloy ako sa pagngingit-ngit ng sandaling yon. Hindi kasi ako makapaniwala na nagawa na namang bilugin ni Biboy ang ulo ni Lolo Densyo. Pagkatapos kong matabunan ng lupa ang mga kahoy na nasa hukay, ay naglagay ako ron ng maliit na butas gamit ang kawayan upang makalabas ang usok. Habang pinanonood ko ang paglabas ng usok sa butas, ay naisip ko na magiging masaya lang ako sa sandaling mawala na si Biboy sa buhay namin ni Lolo Densyo. Habang niluluto ang kahoy para maging uling,
ay pumasok muna ako sa bahay. Tanging si Biboy lamang ang naroon. Kumakain siya ng banana Q at sa isang kamay niya ay may hawak siyang soft drinks na nakalagay sa plastic na merong straw. Nagulat siya nang agawin ko sa kanya ang banana Q at soft drinks. Uy! Akin yan, kuya! Binili sa akin ni Lolo yan eh! Sa ating dalawa, ako ang mas may karapatan na kumain at uminom ng mga to. Kasi ako lang ang mag-isang nagtrabaho simula kahapon. Akin na sabi yan eh! Hindi yan sa'yo, ano ka ba? Tumigil ka nga. Akala mo ba palalagpasin ko yung ginawa mo kanina? Humanda ka dahil gaganti ako sa'yo. Palagi mo na lang akong pinalalabas na masama kay Lolo Densyo. Kaya palaging galit sa akin si Lolo. Hindi ko naman alam na maniniwala siya sa akin kanina eh. Eh di sana, hindi ka nalang nagsinungaling. Saka ano bang meron sa'yo? At palagi kang kinakampihan ni Lolo, kahit ubod ka ng sinungaling. Saka anak ka lang naman sa labas ha. Ako ang totoong anak ni tatay. Totoong anak din naman ako ni tatay eh. Kasi sila ang gumawa sa akin ng nanay ko. Nanay mo na ayaw sa'yo, kaya hindi siya nagpalaki sa'yo. Yung nanay mo rin naman ayaw sa'yo Kasi kung gusto ka niya, dapat isinama ka niya nang umalis siya dito. Hindi ko akalain na maluluwa ako sa sinabing yun ni Biboy. Bigla ko kasing naalala yung araw na nag-empake si nanay ng mga damit niya. Iyak ako ng iyak nun at nagmamakaawa ako sa kanya na isama niya ako. Pero para siyang bingi na hindi ako naririnig. Hinabol ko pa si nanay hanggang sa labas pero hindi man lang niya ako nilingon. Binitiwan ko ang banana Q at sa galit ko kay Biboy ay mahigpit kong hinawakan ang braso niya habang pinipigilan ko ang pagpatak ng aking luha. Aray kuya, aray! Nasasaktan ako! Tama na! Talagang masasaktan ka sa akin, Biboy. Bawiin mo ang sinabi mo! Bawiin mo! Ano ba kasing sinabi ko na dapat kong bawiin? Yung ayaw sa akin ng nanay ko. Kaya hindi niya ako sinama nang umalis siya. Mahal niya ako at sigurado ako na may dahilan kung bakit hindi niya ako isinama. Bawiin mo ang sinabi mo! Bawiin mo! Ikaw kaya na nagsabi niyan sa akin. Tapos nang sabihin ko sa'yo magagalit ka? Saka nagbibiro lang naman ako kuya eh. Di mo dapat ginagawang biro ang ganung bagay. Bawiin mo ang sinabi mo! Kulit mo ha! Bakit kapag ikaw ang nagsasabi sa akin, okay lang? Tapos kapag ako na nagsabi sa'yo, nagagalit ka? Marcos! Ano na naman ba yan? Bitiwan mo nga kapatid mo. Ano na naman bang nangyari? At sinaktan mo na naman siya. Marahas kong pinakawalan ang braso ni Biboy nang narinig ko ang galit na boses ni Lolo Densyo sa aming likuran. Pagkalapit niya sa akin, ay itinulak niya ako palayo kay Biboy. Ano na naman ba ito, Marcos? Hindi ba pinagsabihan na kita kanina lang? Tapos ay sinasaktan mo na naman ang kapatid mo. Sinasaktan na ba yung hawak ko lang ang braso niya, Lo? At isa pa, pagsabihan niyo yung apo niyo na magdahan-dahan sa pagsasalita. Sabihin niyo sa kanya na bago siya magsalita ay pag-isipan muna niya ng maraming beses. Bakit? Ano ba sinabi sa ni Biboy? At galit na galit ka? Hindi ko sinagot ang tanong ni Lolo Densyo. Tumalikod ako at pumasok na sa maliit na kwarto. Humiga ako sa nakalatag na banig at tumingin ako sa kawalan. Doon ko na pinakawalan ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Bumalik kasi sa akin ang sakit na naramdaman ko nung iniwanan ako ni nanay. Kahit napakatagal nang nangyari yun, ay nasasaktan pa rin ako sa tuwing naaalala ko yun. Alam ko na nasaktan ako sa sinabi ni Biboy. Hindi dahil hindi totoo ang sinabi niya. Masakit yon para sa akin dahil yun ang katotohanan. Habang nasa loob ako ng kwarto,
ay narinig ko ang pakikipag-usap ni Lolo kay Biboy. Ano ba kasing sinabi mo sa Kuya Marcos mo? At nagalit siya sa'yo? Sinabi ko po sa kanya na ayaw sa kanya ng nanay niya. Kaya hindi siya sinama nung umalis yun. Pero Lo, siya naman po unang nagsabi sa akin na ayaw sa akin ng nanay ko eh. Gumanti lang naman ako eh. Kaya naman pala nagalit sa'yo si Marcos. Alam mo kasi, mahal na mahal ng kuya mo ang nanay niya. Kaya masakit para sa kanya ang sinabi mo. Sa susunod, ay huwag mo nang sasabihin yun sa kanya para hindi na kayo mag-away. Eh bakit ako, Lo? Kahit sabihin niyang ayaw sa akin ng nanay ko, pero hindi naman ako napipikon at nagagalit sa kanya. Magkaiba kasi kayo ng sitwasyon, Apo. Ikaw kasi, hindi mo nakasama ang nanay mo kasi sanggol ka pa lang ay iniwang ka na niya. Habang ang Kuya Marcos mo naman ay nakasama niya ang nanay niya. Kaya naman, nang iwanan siya noon, ay talagang nasaktan siya ng sobra. Ganun po ba yun? Oo, Biboy. Bawat tao kasi ay magkakaiba ng paraan kung paano nila dadalhin ang isang masakit na pangyayari sa buhay nila. Hindi porke hindi masakit sa'yo, ay hindi na masakit sa ibang tao. Naiintindihan mo na ba? Hindi pa rin po. Pero hindi ko na lang po bibiruin si Kuya tungkol po sa nanay niya. Maganda yung sinabi mo. Alam mo, dalawa lang kayo ni Marcos na magkapatid, na magkasama, kasi wala akong alam kung ilan ba talaga ang lahat ng anak ng tatay nyo. Kaya dapat ay hindi kayo nag-aaway. Dapat ay magkasundo kayo at nagtutulungan. Kinuha ko ang isang unan at tumalikod ako. Itinakip ko ang unan sa aking tenga. Kaya hindi ko na narinig ng maayos ang iba pang pinag-usapan ni na Lolo Dencio at Biboy. Sa paraan kasi ng pakikipag-usap ni Lolo kay Biboy ng sandaling yon, ay napatunayan kong mas mahal niya si Biboy kaysa sa akin. Mahinahon kasi siya kung makipag-usap kay Biboy, habang sa akin naman ay madalas napasigaw. At nang dahil doon ay mas dumalim ang kagustuhan kong mawala si Biboy sa amin ni Lolo Dencio. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Nagtungo ako sa likod ng bahay para magpakulo ng tubig. Nandun kasi ang lutuan namin. Yun kasi ang toka ko sa umaga. Nang nagising na si Lolo, ay bumili na siya ng pandesal sa panaderya. Maya-maya ay magkakasabay na kaming tatlo na nag-aalmusal. Kumuha pala kayo ng kahoy sa gubat pagkatapos ninyong kumain. Kahapon ay kinausap ko yung tindahan ng lityong manok sa bayan. Ang sabi ko ay baka gusto niyang sa atin na siya kumuha ng uling. At pumayag naman siya. Medyo binabaan ko ng presyo para pumayag siya. Pero mas okay na yon para siguradong may benta tayo. Kausapin niyo po yan si Biboy, Lo. Baka mamaya bigla na naman pong mawala tapos ako lang po ulit mag-isang tatrabaho. Biboy, bawal ka munang umalis ngayon. Tulungan mo muna ang kuya mo sa pagkuha ng kahoy. Opo, Lo. Wala naman po akong laro ng basketball ngayon eh. Sa susunod na linggo na lang po ulit ang laban namin. Basta, magtulungan kayong dalawa palagi. Oo nga pala. Magtira kayo ng tinapay para may baunin kayo sa gubat. Saka wag na wag ninyong kalilimutan na magdala ng tubig at napakainit ng panahon ngayon. Nang matapos na kaming kumain, ay inihanda ko na ang mga dadalhin namin, gaya ng mga sako, lubid at itak. Habang si Biboy naman ay naglagay ng tinapay sa plastic bag at tubig naman sa plastic bottle. Lo, alis na po kami ni Kuya. O siya, sige, mag-iingat kayong dalawa. Saka iwasan ang pag-aaway, Hindi po kami mag-aaway kung hindi po ako bibisitin niyang apo niyo sa labas. Marcos, pwede bang itigil mo na ang pagtawag sa kapatid mo ng ganyan? Kahit anak siya ng tatay mo sa ibang babae, ay apo ko pa rin siya dahil anak ko ang tatay niyo. Sige na, umalis na kayo at maghahanda ako ng masarap na ulam
para sa pananghalian. Nauna na akong naglakad palayo sa aming bahay. Maya-maya ay nasa tabi ko na si Biboy. Pabalang kong inabot sa kanya ang sako at tali para siya ang magdala ng mga yon. Nang nasa loob na kami ng gubat, ay itinutok ko ang aking atensyon sa paghahanap ng kahoy na magandang gawing uling. Kuya, ano kayang ulam ang lulutuin ni Lolo Dencio, no? Hindi ako interesadong malaman dahil sigurado ako na paboritong ulam mo na naman ang lulutuin niya. Kailan ba siya nagluto ng paborito ko? Paano magluluto si Lolo ng paborito mong ulam? Eh hindi naman namin alam kung anong paborito mo. Hindi ka kasi nagsasabi, kuya. Pwede bang manahimik ka na lang dyan? Naiirita ako kahit marinig ko lang ang boses mo. Ayan ka na naman, kuya eh. Inaaway mo na naman ako. Hindi yung ba tinatandaan ang sinasabi ni Lolo sa atin? Ang sabi niya, huwag tayong mag-aaway at palagi tayong magtulungan. Hindi mangyayari ang Biboy dahil mainit ang dugo ko sa'yo. Saka ikaw din ang gumagawa ng paraan para magalit ako sa'yo. Katulad kahapon, nang dahil sa pagsisinungaling mo, nagalit si Lolo sa akin. Natakot lang kasi ako sa'yo, kuya, kasi akala ko susuntukin mo talaga ako eh. Pero kuya, ngayon ko lang naisip na napakalawak pala talaga ng gubat na to, no? Ang tagal na natin kumukuha ng kahoy dito. Pero hanggang dito lang tayo sa bukana. Sigurado ko na kapag lumayo pa tayo, ay tsak na maliligaw tayo. Huminto ako sa paglalakad nang dahil sa huling sinabi ni Biboy. Isang ideya ang biglang pumasok sa utak ko. Naisip ko kasi na kung mawawala si Biboy sa buhay namin ni Lolo Dencio, ay saka lang ako magiging masaya. Kung ililigaw ko si Biboy sa gubat, ay pwedeng hindi na siya makabalik at habang buhay na siyang mawawala sa buhay ko. Hindi ko alam, pero tila na demonyo talaga ang utak ko ng sandaling yon. Naramdaman ni Biboy na hindi niya na ako kasama sa paglalakad. Kaya huminto siya sa paglalakad at binalikan ako. May problema ba, kuya? Bakit nakatayo ka lang dyan? Hindi ba kilala mo si Mang Kiko? Oo, yung mag-uuling sa kabilang barangay. Bakit? Anong meron sa kanya, kuya? Hindi ba naibibenta niya ng mas mahal ang mga uling niya kasi ang ginagamit niyang kahoy ay akasya? Iyon ang pagkakaalam ko. Sa kayata Madre de Cacao. Alam mo ba na nakausap ko si Mang Kiko nung nakaraang araw at sinabi niya sa akin kung saan siya kumukuha ng mga ganong magagandang kahoy para gawing uling. Hindi ba meron siyang pinagkukunan ng mga ganong klase ng kahoy? May nagdi-deliver sa kanya ng mga yon? Nakita ko kasi yun nung isang linggo eh. Oo nga, merong nagdi-deliver ng mga ganong kahoy sa kanya. Pero alam mo bang meron din siyang pinagkukunan ng mga magagandang kahoy sa gubat na to. Talaga, kuya? Dito mismo? Sa gubat na kinaroroonan natin ngayon? Pero hindi ba mga pangkaraniwang kahoy lang naman na nandito? Dito sa bukana ay puro pangkaraniwang kahoy lang ang meron. Pero sa ibang bahagi ng gubat ay nandun ang mga magagandang klase ng kahoy. Ibig mong sabihin, magpupunta tayo sa parte ng gubat na yon na hindi pa natin napupuntahan? Aba kuya, hindi yata magandang ideya yan. Baka mamaya maligaw tayo dun. Huwag kang mag-alala. Kasi sinabi sa akin ni Mang Kiko, ang daan papunta sa kinaroroonan ng magagandang klase ng kahoy. Isipin mo to, Biboy ah. Kapag mga kahoy na kagaya ng kay Mang Kiko ang makukuha natin, ay maibibenta natin yun na mas mataas na presyo. Mas malaki ang kikitain natin. Ayaw mo ba nun? Siyempre, gusto ko. O yun naman pala eh. Kaya pumunta na tayo kung saan kumukuha ng kahoy si Mang Kiko. Tara na, sumunod ka na sa akin. Nagpatiuna ako sa paglalakad at wala nang nagawa si Biboy kundi ang sumunod sa akin. Lihim akong napangiti na parang demonyo dahil sa palagay ko ay naniwala si Biboy sa mga kasinungalingan ko. Wala siyang kaalam-alam na iniligaw ko siya para hindi na siya makauwi sa bahay.
Makalipas ang halos isang oras, ay naglalakad pa rin kami ni Biboy. Pagod na ako, pero alam ko na sulit ang pagod na yun dahil madidispatcha ko na si Biboy sa buhay namin ni Lolo Densyo. Napansin ko na halos magkakadikit na ang mga puno sa parting yun ng gubat. Yun ang unang beses na nakarating ako sa lugar na yon. Kuya, malayo pa ba tayo sa pupuntahan natin? Kanina pa tayo naglalakad. Ang sakit na ng paa ko. Malapit na tayo, kaya huwag ka nang maingay dyan. Sigurado ka bang hindi tayo naliligaw, kuya? Parang hindi naman sulit ang pagod natin ngayon sa kikitain natin sa mga kahoy na yun kapag naging uling na sila. Yan ang nakakainis sa'yo eh. Puro ka reklamo eh. Saka hindi tayo naliligaw, ano ka ba? Alam ko ang daan dahil sinabi yun sa akin ni Mang Kiko. Oo nga pala, dito ka lang ha. Hintayin mo ako rito at huwag kang aalis dito hanggat hindi ako bumabalik. Bakit, kuya? Saan ka pupunta? Kanina pa ako naiihi eh. Diyan ka nalang umihi sa malapit, oh. Hindi ako makakaihi kapag may malapit na tao. Basta babalik agad ako dito. Hintayin mo ako. Hindi ko na hinintay na magsalita si Biboy at iniwan ko na siya. Nagmamadali akong naglakad palayo at panay ang lingon ko para makasigurado ko na hindi ako susundan ni Biboy. Nang malayo na ako, ay huminto muna ako at isang malakas na tawa ang pinakawalan ko. Sa wakas, nagtagumpay ako. Wala na si Biboy sa buhay namin ni Lolo Densyo. Kung alam ko lang na napakadaling mauto ng mokong na yun, noong ko pa sana to ginawa. Ang kailangan ko na lang gawin ngayon ay umuwi sa bahay at sabihin kay Lolo na humiwalay si Biboy sa akin at hindi ko na siya nakita. Maglalakad na sana ako palabas ng gubat. Pero natigilan ako nang hindi ko alam kung saan ang tamang daan palabas ng gubat na yon. Teka sandali. Saan ako dadaan? Dito siguro sa kaliwa ko. Tama. Ito ang tamang daan palabas ng gubat na to. Ang totoo ay kinabahan ako dahil pakiramdam ko ay naligaw na rin ako. Hindi ako sigurado kung tama ba ang daan na nilalakaran ko, pero umasa pa rin ako na makakalabas ako sa gubat at makakauwi sa bahay namin ng ligtas. Lumipas ang napakaraming oras. Papalubog na ang araw at unti-unti nang kumakalat ang dilim sa paligid, pero nasa loob pa rin ako ng gubat. Hindi ko na alam kung nasaan na ako at may takot na akong nararamdaman ng oras na yon. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit imbis na si Biboy ang maligaw, ay ako naliligaw ngayon? Anak ng putya, oo. Nasaan na ba kasi ang daan palabas ng pesting gubat na to? Bigla kong naalala si Biboy. Naisip ko kung ano na ba ang nangyayari sa kanya. Kung takot ako, ay sigurado ko na mas takot siya. Hindi ko alam, pero nakokonsensya ako sa ginawa ko sa kapatid ko. Naisip ko na sa sandaling yon ay umiiyak sa takot si Biboy. Napagtanto ko na maaaring maging masaya ko kung mawawala si Biboy. Pero hindi yun ikatutuwa ni Lolo Densyo. Mahal na mahal ni Lolo Densyo si Biboy. At paniguradong malulungkot siya na sobra kung hindi niya na makakasama si Biboy. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Natauhan ako at doon ko napagtanto na maling-mali ang ginawa ko. Agad akong nagdesisyon na hanapin si Biboy para dalawa kaming lalabas sa gubat at uuwi kay Lolo Densyo. Biboy! Biboy! Biboy, nasan ka? Biboy! Habang naglalakad, ay paulit-ulit kong tinatawag ang pangalan ng kapatid ko. Makalipas ang isang oras, ay tuluyan ng kumalat ang dilim sa paligid. Alam ko na mas mahihirapan na akong hanapin si Biboy
Pero hindi ako sumuko. Patuloy ako sa paghahanap sa kanya hanggang sa may nakita akong apoy sa hindi kalayuan. Kahit papano ay nabuhayan ako ng loob dahil mukhang may ibang tao sa gubat na yon na maaaring tumulong sa akin sa paghahanap kay Biboy. Nang nakarating ako sa apoy ay nalaman ko na isa yung bonfire. Kaya nasiguro kung tao ang gumawa nun. Ang problema lang ay wala akong nakitang taong naroon. Nagulat ako nang may narinig akong mga kahoy na nalaglag sa lupa. Nang lumingon ako, ay nakita ko si Biboy na tumatakbo papalapit sa akin habang umiiyak. Nakabukas ang kanyang braso para yakapin ako. Sa sobrang saya ko na makita ang kapatid ko, ay sinalubong ko siya ng mahigpit na yakap. Biboy! Biboy! Diyos ko, mabuti na lang at ligtas ka. Akala ko kung ano na nangyari sa iyo eh. Saan ka ba kasi nagpunta, kuya? Sabi mo, iihi ka lang, pero hindi ka na bumalik. Hinahanap kita, kuya. Pasensya ka na, Biboy. Naligaw kasi ako eh. Pero huwag kang mag-alala. Kasi magkasama na tayo. Salamat sa Diyos, ligtas ka. Ako din, kuya. Sobrang saya ko kasi ligtas ka. Pero paano ka nakagawa ng apoy? Hindi ba wala tayong dalang posporo? Ginawa ko yung itinuro ni Lolo sa akin, kuya. Pinagkiskis ko yung 2 bato. Napakagaling mo talaga, bunso. Sobra kitang ipinagmamalaki. Napigilan ako nang napagtanto ko kung gaano kadrama ang mga sinabi ko kay Biboy. Naisip ko na hindi dapat ako magpakita ng kahit na anong pag-aalala sa kanya dahil mainit ang dugo ko sa kanya. Tila nandidiring itinulak ko siya palayo sa akin. Oh, bakit, kuya? May problema ba? At talagang naniwala ka naman sa mga sinabi ko sa'yo. Sa tingin mo ba ay masaya ako na ligtas ka at nakita kita? Alam mo, sana nga ay nawala ka na rito sa gubat na to at hindi ka na nakabalik sa bahay. Anong ibig mo sabihin, kuya? Gusto mong malaman kung anong totoo? Balak ko sanang iligaw ka sa gubat na to kanina para mawala ka na sa buhay namin ni Lolo Dencio. Sigurado kasi ako na magiging magaan at masaya ang buhay ko kapag nawala ka. Hindi. Hindi yan totoo. Nagbibiro ka lang, di ba, kuya? Alam ko na kahit palagi tayong nag-aaway, ay mahal mo ako bilang kapatid mo. Ha? Nagpapatawa ka ba? Bakit naman kita mamahalin? Anak ka sa labas ni tatay. Kung ililigaw mo ko, bakit nandito ka ngayon? Malay ko ba na makikita ulit kita? Ano kasi, naligaw rin ako eh. Kaya hindi ko makita ang daan palabas. Buti nga sa'yo, nang dahil sa kasamaan mo ay nakarma ka. Kahit kailan talaga, hindi nagtatagumpay ang mga demonyo. Ano sinabi mo? Ako, demonyo? Gusto bang ipakita ko sa'yo kung paano ako maging isang demonyo, ha? Sasakalin ko sana si Biboy nang makarinig kami ng kaluskos sa kung saan. Tila may naglalakad papalapit sa kinaroroonan namin. Tumingin kami sa direksyon kung saan nagmumula ang kaluskos. Mula sa kadiliman ay lumitaw ang isang matangkad na lalaki na may magulong buhok at may matalim na mga mata. Napakarumi niya dahil puno ng natuyong putik ang kanyang damit. Ang mas nakakatakot sa kanya ay ang hawak niyang itak. Napasigaw kami ni Biboy at sabay kaming tumakbo palayo sa lalaki. Hindi na kami lumingon dahil ramdam ko na nakasunod sa amin ang lalaki. Unang kita ko pa lang sa kanya ay alam kong hindi maganda ang gagawin niya sa amin. Makalipas ang ilang minuto ng pagtakbo ay nagulat kami ni Biboy nang nahulog kami sa isang hukay. Bumulusok kami pababa at napasigaw ako nang hindi naging maganda ang bagsak ng kaliwa kong paa. Habang si Biboy
ay bumagsak sa ilalim ng hukay na una ang kanyang pangupo. Aray ko! Ang paa ko, ang sakit! Aray! Kuya, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Sa tingin mo ba ay ayos ako sa itsura ko? Nagtanong ka pa talaga, ha? Aray ko. Parang umikot yata ang buto sa paa ko. Anong gagawin ko, kuya? Ang gawin mo ay tumahimik ka. Ayoko marinig ang boses mo. Sandali. Aakyatin ko tong hukay at hihingi ako ng tulong. Tumingala ako at nakita ko kung gaano kalalim ang hukay na kinaroroonan namin. Sa tansya ko ay 3 dip ako ang lalim ng hukay na yon. Tanging si Biboy ang maaaring umakyat palabas doon dahil alam ko na hindi ko yun magagawa dahil sa pinsala ng isa kong paa. Nagsimula na si Biboy na akyatin ang hukay habang ako naman ay nasa isang sulok at tahimik na iniinda ang masakit kong paa. Hirap na hirap si Biboy sa pag-akyat dahil wala siyang makapitan sa gilid ng hukay. Para siyang alimango na nasa loob ng timba na pinipilit na makawala. Sa tuwing nakakakit siya ng ilang pulgada, ay agad din siyang bumabagsak at matapos ang ilang beses na pagkabigo sa pag-akyat sa hukay, ay tila sumuko na siya. Umiiling siyang lumapit sa akin. Kuya, hindi ko kayang umakyat palabas dito sa hukay. Ang sakit na ng mga kamay ko. Tignan mo, oh. Nagkasugat-sugat na ang palad ko. Napakahina mo talaga. Napakadali mong sumuko. Isa kang mahinang nilalang. Bakit pa kasi umaasa ako sa iyo eh? Eh wala ka naman silbi. Ang sakit mo naman magsalita. Ikaw kaya ang sumubok ng ginawa ko kanina para malaman mo na mahirap talaga. Kundi lang masakit ang isa kong paa, naakyat ko na yan at iiwanan kita rito. Kaya siguro hinayaan ng Diyos na sumakit ang isa mong paa. Eh dahil alam niya, naiiwan mo talaga ako rito. Napakasama talaga ng ugali mo. Saka ikaw may kasalanan kung bakit tayo narito ngayon. Kung hindi mo sana ako iniligaw, hindi to mangyayari sa atin. Dinamay mo pa talaga ako sa kasamaan mo. Pwede bang manahimik ka na lang dyan? Subukan mo ulit umakyat. Ayoko na, pagod na ako. Gusto ko nang matulog. Hindi ka pwedeng matulog. Hanggat hindi ka nakakalabas sa hukay na to at hindi ka nakakahingi ng tulong. Bahala ka sa buhay mo. Kung gusto mong umakyat, edi ikaw ang gumawa. Basta matutulog na ako. Dahil kanina pa ako pagod na pagod. Wala kang karapatan tumanggi sa kahit anong iutos ko sa'yo ha. Dahil nakatatanda mo akong kapatid. Wow! Ngayon biglang kapatid na kita? Eh palagi mo nga sinasabi kay Lolo na hindi mo ako kapatid. Bahala ka dyan. Basta matutulog na ako. Humiga si Biboy at tumalikod sa gawi ko. Paulit-ulit kong tinawag si Biboy at inutusang gawin ang pinagagawa ko, pero hindi niya ako pinansin. Hanggang sa ako na lang ang sumuko dahil napagtanto ko na nagsasayang lang ako ng lakas sa ginagawa ko. Naisip ko na mas makabubuting matulog na rin ako upang makabawi ako ng lakas. Sa palagay ko rin ay nagawa naming iligaw yung lalaking humahabol sa amin at ligtas na kami mula sa hukay. Umaga na nang nagising ako at ramdam ko pa rin ang pananakit ng aking kalawang paa. Nakita ko si Biboy na tulog pa rin sa isang sulok. Kumuha ako ng maliit na bato at ibinato ko yun sa kanya. Tumama ang bato sa likod niya na naging dahilan para magising siya. Ano ba kuya? Wala ka talagang respeto sa natutulog, no? Bumangon ka na dyan at subukan mo ulit umakyat. Sige na. Mamaya na kuya, inaantok pa ako eh. Saka bakit ako na naman? Ikaw naman kaya ang umakyat. Masakit pa nga rin ang paa ko. Hindi ko pa kaya. Sige na, pumilos ka na at huwag ka na magreklamo. Pagtayo ni Biboy ay napatingin ako sa itaas at nagulat ako ng isang matandang babae ang sumilip sa hukay.
Bumakas ang gulat sa muka ng matanda nang nakita niya kami ng kapatid ko. Nako! Anong ginagawa niyo dyan? Paano kayo napunta dyan sa hukay? Lola, huwag mo muna kaming tanungin kung paano kami napunta rito. Tulungan mo kami makalis dito, parang awa mo na, Lola. O sige. Sandali lang. At hihingi ako ng tulong. Diyan lamang kayo. Huwag kayong aalis. Hindi po talaga kami aalis dito kasi hindi talaga kami makaalis. Sige na, Lola, humingi po kayo ng tulong. Pakibilisan na lang po. Umalis ang matandang babae at kahit papano ay nagkaroon ako ng pag-asa na makakaalis na kami ni Biboy sa hukay na kinaroroonan namin. Hindi nagtagal ay may 2 lalaki ang dumating at naghagis sila ng lubid sa amin ni Biboy. Naunang umakyat si Biboy at pagkatapos ay ako na ang umakyat. Doon namin nakita ng malapitan ang matandang babae. Tinanong niya kung taga saan kami at ang nakakalungkot ay hindi niya alam kung saan ang lugar kung saan kami nakatira. Kaya hindi niya raw alam ang daan papunta sa aming lugar. Ang ginawa ng matanda ay isinama niya kami sa maliit nilang baryo na nasa gitna ng gubat. Nang naroon na kami, ay hindi ako makapaniwala na may ganung lugar sa gubat na yon. May iilang mga kubo roon at kakaunting mga tao. Pinapasok kami ng matandang babae sa kanyang kubo at binigyan niya kami ng maiinom na tubig. Ako nga pala si Lola Isabel. Tawagin niyo na lamang akong Lola dahil naaalala ko sa inyo ang aking mga apo. Kayo, ano ba ang pangalan ninyo? Ako po si Biboy. At ito naman po ang kuya kong si Marcos. Magkapatid ba kayong dalawa? Hindi, ay ang ibig ko po sabihin kapatid ko po sa labas si Biboy. Magkapatid pa rin naman yun. Matanong ko lang, ano ba nangyari at napunta kayo sa hukay na iyon? Alam nyo kasi, patibong namin yon para sa mga ligaw na hayop dito sa gubat. Para adapin yon, para makahuli ng hayop na siyang kinakain namin. May nakita kasi kaming nakakatakot na lalaki tapos tumakbo po kami. Sa pagmadali po namin, hindi po namin napansin na meron palang hukay doon kaya nahulog po kami. Ang sakit nga po nitong kaliwa kong paa eh. Nako, nakakaawa naman pala kayong dalawa. Hayaan mo at ako ang bahala sa paa mo na yan. Lola, hindi niyo po ba talaga alam kung paano kami makakalabas sa gubat na to para makauwi kami sa amin? Ay pasensya na. Hindi talaga. Hindi ko rin alam yung lugar kung saan kayo nakatira. Pero huwag kayo mag-alala. Dahil uutusan ko ang ilan sa mga kababaryo namin dito na alamin ang daan pabalik sa lugar nyo para makauwi kayo sa bahay nyo. Ibig niyo pong sabihin, kaya niyo pong mag-utos sa mga tao rito? Abay, oo naman. Kung hindi nyo na itatanong, ay ako ang itinuturing nilang pinuno sa maliit na baryong ito. Parang kayo ho pala ang kapitana rito. Ganun na nga. Sandali, nagugutom ba kayo? Opo, naiwan po kasi namin yung dala naming pagkain at tubig. Pati pala yung itak ko. Naiwan ko rin po doon sa hukay. Pabayaan nyo na mga gamit na naiwan nyo o naiwala ninyo. May pagkain pa ako rito, sandali lang. At kukunin ko para makakain na kayo. Nagtungo si Lola Sabel sa maliit na kusina. Isang kaldero ang kinuha niya at inilapag niya yon sa gitna ng maliit na lamesa. Binuksan niya yon at nalaman naming nilagang kamote ang laman ng kaldero. Sinabi ni Lola Sabel na kumain muna kami ni Biboy at pagkatapos ay magpahinga na kami. Aniya ay aalis siya para utusan ang ilang mga tao roon para alamin ang daan pabalik sa aming lugar. Nang kami na lang ni Biboy ang naroon, ay nagsimula na kaming kumain.
Talagang kamote lang ang ipinakain niya sa atin Wala ba siyang kanin? O kahit tinapay man lang? Magpasalamat ka na lang kuya na may pagkain tayo. Saka okay nga tong kamote kasi mabigat sa tiyan to Yan nga lang, kakabagin tayo ng malala. Sa gusto kong kumain ng ulam at kanin Ano magagawa ko? Ay nako, ewan ko sa'yo kuya. Pero kuya, tanong lang. Sa tingin mo ba, mapagkakatiwalaan natin si Lola Isabel at ang mga tao rito? Para kasing kakaiba ang tingin nila sa ating kanina nang dumating tayo rito. Paanong kakaiba ang tingin? Ewan ko kuya, hindi ko maipaliwanag pero parang kinikilabutan ako habang nakatingin silang lahat sa atin. Kung ano-ano na namang iniisip mo. Tinulungan na nga nila tayo tapos pag-iisipan mo pa sila ng masama. Saka, ang bait nga ni Lola Isabel Kasi biruin mo, uutusan pa niya mga tao rito na hanapin ang daan pabalik sa atin. Sa bagay, tama ka naman kuya. Sana talaga ay makabalik na kagad tayo kasi sigurado ko na nag-aalala na si Lolo Dencio sa ating dalawa. Ang sabihin mo sa'yo lang nag-aalala yun. Wala namang pakialam si Lolo kahit anong mangyari sa akin Kahit nga siguro mamatay ako, ay wala pa rin siyang pakialam. Huwag ka naman magdrama ng ganyan kuya. Nag-aalala rin si Lolo sa'yo. Kasi parehas niya tayong apo at mahal niya tayong dalawa. Ewan ko sa'yo. Kumain ka na lang dyan. At ayoko na makipag-usap sa'yo. Itinuon ko ang aking atensyon sa pagkain ng kamote. Pero ang totoo ay nabahala ako sa kung ano na ang nangyayari kay Lolo Dencio. Sigurado ko na nag-aalala na siya dahil isang gabi na kaming hindi nakakauwi ni Biboy sa bahay. Pagkatapos naming kumain ni Biboy, ay parehas kaming natulog sa papag na naroon nang dahil sa sobrang pagod at busog. Bandang tanghali nang nagising ako at nakita ko si Lola Isabel na abala sa pagluluto sa kusina. Meron siyang hinahalo roon sa isang kaldero. Napatingin si Lola Isabel sa akin at ngumiti siya. Gising ka na pala, Marcos. Tama-tama kasi malapit na maluto itong nilagang baboy ramo na niluluto ko. Ang mabuti pa ay gisingin mo na ang kapatid mo. Hindi ako nagsalita at ginising ko na si Biboy. Kaming dalawa ang naglagay ng pinggan sa lamesa. Hindi nagtagala ay inilagay na ni Lola Isabel ang kaldero sa gitna ng lamesa at isinunod niya ang isang kaldero ng kanin. Kumain kayo ng marami, ha? Huwag kayong magpapagutom. Salamat po Lola. Ang bait-bait niyo po. Ang swerte po namin ni Kuya kasi kayo po ang nakakita sa amin doon sa hukay. Wala yon. Minsan lang kasi may magawing ibang tao rito sa lugar namin. Kaya pag meron kaming bisita, ay talaga namang inaasikaso namin. Lola Isabel, maiba po ako. Inutusan niyo na po ba yung mga tao rito na hanapin po ang daan pabalik sa lugar namin? Oo, huwag kayong mag-alala. Dahil baka bukas ay alam na nila kung paano kayo makakabalik sa bahay nyo. Kaya ang gawin nyo ay alisin nyo ang pag-aalala sa isip ninyo. Bukas ang pinto ng bahay ko sa inyong dalawa dahil nararamdaman kong mabuti kayong tao. Sana po talaga ay mahanap nila kagad ng daan pa uwi sa amin, Lola Isabel. Mag-isa lang po kasi sa bahay ang lolo namin. At tag-aalala na po yung panigurado. Ay, oo nga po pala. Matagal na po ba ang baryong to sa gubat? Hindi po kasi namin alam na meron palang mga taong naninirahan dito. Abay, matagal-tagal na rin. Mas pinili naming manirahan dito kasi ayaw namin sa masyadong maraming tao. Umiiwas kami sa ingay at gulo. Dito tahimik kaming nabubuhay at nagtutulungan kaming lahat. Payak ang aming pamumuhay at hindi kami naghahangad ng mga bagay na alam naming hindi namin kayang makuha. Ang kalikasan ang nagiging sandalan namin para mabuhay. Pero Lola, parang nakakainip po rito.
Wala pong ibang nakikita kundi mga puno at halaman. Sanay na kami sa ganitong kapaligiran. Kaya hindi kami naiinip dito. Saka, gaya ng sinabi ko, ganitong buhay ang gusto namin. Pagkatapos naming kumain, ay ginamot ni Lola Isabel ang paa ko. May dinikdik siyang dahon na hindi ko alam kung ano at itinapal niya yon sa paa ko. Binalutan niya yon ng puting tela at ibinili niya na wag ko yung aalisin. Matapos yon, ay umalis muli si Lola Isabel. Naiwan naman kami ni Biboy sa bahay niya. Nakaramdam ako ng pagkainip, kaya naman lumabas ako at nagpahangin sa labas. Agad kong napansin na tinignan ako ng mga taong nasa labas din ng sandaling yon. Doon ko nakita ang sinabi ni Biboy. Nakakaibangan tumingin ang mga taong naroon. Pailalim na medyo matalim kung makatingin sila. Hindi ko maintindihan kung galit ba sila o sadyang normal na sa kanila ang ganong klase ng pagtingin sa mga taong hindi nila kilala. Hindi ako naging komportable, kaya bumalik ako sa loob ng kubo ni Lola Isabel. Nakaupo si Biboy sa papag at nakatingin sa kawalan. Tama ka nga. Kakaiba tumingin ng mga tao dito. Hindi ko malaman kung galit ba sila sa akin o hindi. O diba, sabi ko sa'yo eh. Iba rin ang pakiramdam ko sa lugar na to, kuya. Parang kahit anong oras ay may hindi magandang mangyayari. Hayaan mo. Baka bukas ay makaalis na tayo rito. Sana talaga ay mahanap na ng mga inutusan ni Lola Isabel ang daan pabalik sa barangay natin. Ikaw kasi may kasalanan nito, kuya eh. Kung hindi mo sana ako iniligaw, ay wala tayo rito. Sigurado ako, nagawa-gawa mo lang din yung kwento mo na sa gubat kumukuha ng magandang uri ng kahoy si Mang Kiko. Alam mo naman pala eh. Sinasabi mo pa. Ano ba kasing pumasok sa isip mo at naisipan mo akong iligaw? Bakit hindi pa ba halata? Dahil gusto kong mawala ka sa buhay namin ni Lolo Dencio. Mas magiging masaya ako kapag wala ka. Kasi palagi mong sinisira ang araw ko. Alam mo kuya, hindi ko alam kung bakit ang init-init ng dugo mo sa akin. Yung mga pang-aasar ko sa'yo, lambing ko lang yun. At hindi ako seryoso sa mga sinasabi ko sa'yo. Alam mo kung bakit mainit ang dugo ko sa'yo? Kasi anak ka ni tatay sa ibang babae. Ang nanay mo ang isa sa dahilan kung bakit nasira ang pamilya namin. Pero kuya, wala naman akong kinalaman sa kasalanan ng nanay ko at ng tatay natin. Hindi ko ginusto na ako maging anak nila. Kaya hindi ka dapat magalit sa akin. Kung tutuusin, parehas lang tayong biktima dito. Huwag kang nakikisali sa biktima-biktimang yan. Ako at ang nanay ko ang totoong biktima. Bunga ka ng pagkakamali. Kaya kung anong kasalanan ng nanay mo, ay kasalanan mo na rin. Ewan ko sa'yo kuya. Ang kitid talaga ng utak mo. Ang tanda mo na pero kung mag-isip ka para kang bata. Nagpanting ang tenga ko sa sinabing ni Biboy, kaya hinawakan ko ang damit niya gamit ang dalawa kong kamay. Nanlilisik ang mga matang tinignan ko siya. Anong sabi mo? Makitid ang utak ko? Sa ito ang nararamdaman ko eh. May magagawa ka ba? Wala nga ako magagawa, pero ikaw meron. Tulungan mo ang sarili mong intindihin ng mga bagay-bagay. Alam mo, napakatagal ko ng pikon sa'yo. Sana talaga, nailigaw na lang kita sa gubat at nakabalik ako sa bahay ng ako lang. E di sana, ang saya ko na ngayon. Yun nga lang, hindi pabor ang Diyos sa mga taong may masamang balak. Kaya tignan mo ang nangyari. Pumalpak ang plano mo kasi pati ikaw ay naligaw. Hehehe. Susuntukin ko sana si Biboy nang biglang dumating si Lola Isabel. Agad niyang hinawakan ang kamay ko, kaya hindi ko nagawang ituloy ang pagsuntok sa kapatid ko. Ano bang nangyayari dito at nag-aaway kayo magkapatid? Marcos, bakit mo naman susuntukin ang kapatid mo? Hindi dapat kayo nagsasakitan kasi magkapatid kayong dalawa.
Nakakapikon na po kasi ang isang yan eh. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Kaya hindi ka dapat mapikon. Walang totoo sa mga sinasabi mo. Tama na yan. Ayoko nagsisigawan sa loob ng pamamahay ko. Kung gusto nyo mag-away, doon kayo sa labas. At isa pa, Marcos. Ikaw ang mas nakatatanda. Kaya ikaw ang dapat na magpasensya sa kapatid mo. Sa bahay namin, ganyan din ang sinasabi ng lolo ko. Ako ang magpasensya kasi mas matanda ako. Pati ba naman dito? Bahala na nga kayo rito. Kuya, saan ka pupunta? Aalis na ako rito. At huwag kang susunod sa akin, Biboy ha. Dinuro ko si Biboy at nakita ko ang takot sa mukha niya. Mabigat ang mga akbang na lumabas ako sa bahay ni Lola Isabel. Galit na galit ako dahil hanggang sa lugar na yon ay si Biboy pa rin ang kinakampihan kahit para sa akin ay siya naman talaga ang mali. Naglakad ako na may masamang loob. Tiniis ko ang pananakit ng aking paa dahil gusto kong makalayo. Walang direksyon ang pupuntahan ko at nang sandaling yon ay wala rin akong pakialam kung saan ako mapunta. Ang tanging nasa isip ko ay ang makalayo sa kapatid ko. Ano bang meron ng Biboy na yun at palagi na lang siya kinakampihan ng lahat? Sama-sama kaya ng ugali niya. Mas maganda talaga kung wala na siya sa buhay ko eh. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa inabot na ako ng kalahating oras. Doon na ako napahinto at lumingon ako sa pinanggalingan ko. Medyo kinabahan ako dahil hindi ko na nakita ang mga kabahayan sa baryo ni na Lola Isabel. Anak ng putya, naliligaw na naman yata ako ah. Visit na Biboy talaga yun. Nang dahil sa kanya ay umalis ako sa bahay ni Lola Isabel. Paano na ako makakabalik nito ron? Kapag may nangyaring masama sa akin, wala akong ibang sisisiin kundi ang visit na Biboy na yun. Dahil wala akong alam sa parting yun ng gubat, ay nagdesisyon akong hanapin ang baryo ni na Lola Isabel. Natauhan na ako na mali ang ginawa kong pag-alis dahil malaki ang posibilidad na maligaw na naman ako. Habang naglalakad, ay may naramdaman akong nakasunod sa akin. Huminto ako at mabilis na lumingon. Nanlamig ako nang nakita ko yung lalaking nakita namin ni Biboy nung nakaraang gabi. Matalim ang tingin niya sa akin at may hawak pa rin siyang itak. Sa takot ko na baka may gawin siyang masama sa akin, ay mabilis akong tumakbo palayo sa kanya. Hindi ko na pinansin kahit sobrang sakit na ng isa kong paa. Ngunit sa kamalas-malasan ay natapilok ako sa isang ugat ng puno. Napasubsob ako sa lupa at doon na ako naabutan ng lalaki. Hinawakan niya ang likod ko kaya mabilis akong tumihaya. Pinagsusuntok ko siya pero kahit isa ay walang tumama sa kanya. Bayan mo ako! Hindi ako natatakot sa'yo! Kayang-kaya kitang patayin sa mga suntok ko! Natigilan ako at nanlaki ang mga mata ko. Nang hawakan ng lalaki ang mga kamay ko, matiim niya akong tinignan sa aking mga mata. Umalis na kayo rito ng kasama mo. Dahil kung hindi, ay parehas kayong mamamatay. Parang awa mo na. Huwag mo akong papatayin. Naliligaw kami ng kapatid ko eh. At hindi namin sinasadya na mapunta sa lugar na to. Wala akong planong patayin ka. Hindi ako ang papatay sa'yo. Kundi ang mga taong nakatira sa baryo kung saan naroon kayo ng kasama mo. Magsasalita pa sana ako. Pero narinig ko ang pagtawag ni Lola Isabel sa pangalan ko. Napansin ko ang pagbakas ng takot sa muka ng lalaki. Kung gusto niyo pa mabuhay, huwag mong sasabihin sa matandang babae na yun na nakita mo ako. Maniwala ka sa akin, kakampi ako, at hindi isang kalaban. Matapos yung sabihin ng lalaki, ay nagmamadali siyang tumakbo palayo hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa paningin ko.
Napapitlag ako nang may humawak sa balikat ko at pagtingin ko ay nalaman kong si Lola Isabel yun. Tinulungan niya akong tumayo at nag-aalala niya akong tinignan. Ano ba nangyari? At nakahandusay ka sa lupa? Nadapa po kasi ako, Lola Isabel. Ano ka ba naman? Dapat ay nag-iingat ka lalo na't may pinsala ang isa mong paa. Marcos, naiintindihan ko kung bakit ka galit sa kapatid mo. Ikinuwento sa akin ni Biboy ang lahat-lahat. Pero wala siyang kasalanan dahil hindi niya ginusto ang nangyari sa pamilya mo. Ano po ba sinasabi niyo? Kung makapagsalita kayo parang napakatagal na natin magkakilala. Hindi kailangan matagal na tayo magkakilala bago ko maintindihan ang problema ninyong magkapatid. Nag-aalala si Biboy sa iyo ngayon at umiiyak siya. Kaya bumalik ka na sa bahay. Isa pa, delikado rito dahil marami ritong mga ligaw na hayop na pwedeng umatake sa iyo. Tara na, umuwi na tayo. Hindi ko alam, pero lumambot ang puso ko nang malaman kong umiiyak si Biboy nang umalis ako. Walang imik akong sumama kay Lola Isabel, pabalik sa bahay niya. At habang naglalakad, ay bumalik sa alaala ko yung nakakatakot na lalaki. Gusto ko sanang sabihin yun kay Lola Isabel, pero naalala ko din yung sinabi ng lalaki na kung gusto kong mabuhay, ay huwag kong sasabihin kay Lola Isabel na nakita ko siya. Kahit hindi ko kilala ang lalaking yun, ay mas pinili kong gawin kung anong sinabi niya. Wala kasi akong alam sa lugar na yun at mas makabubuti kung pipiliin ko ang maging maingat sa bawat desisyon na gagawin ko. Nang nakarating na kami sa bahay ni Lola Isabel, ay napansin ko na namumugto nga ang mga mata ni Biboy. Iniwanan kami ni Lola Isabel at ang sabi niya ay mag-usap kaming dalawa. Pero hindi ko kinausap si Biboy dahil pinangunahan ako ng aking pride. Isa pa, ang gusto ko ay si Biboy ang unang kikilos para mag-usap kami at siya rin ang hihingi ng tawad. Hanggang sa gumabi na, oras na ng aming hapunan. Nang sandaling yon, ay nakaramdam na ako ng pangungulila kay Lolo Densyo. Kahit madalas niyang kampiyan si Biboy, ay mahal na mahal ko pa rin siya. Lola, nakausap niyo na po ba yung mga taong inutusan niyo na hanapin po yung daan pabalik sa lugar namin? Mabuti at pinaalala mo yan sa akin. Puntik ko na makalimutang sabihin sa inyo. Ganito na nga yata kapag tumatanda. Nagiging makakalimutin na. Oo, nakausap ko sila kanina. Tsaka sa baang palad ay hindi nila nalaman ang daan papunta sa kung saan kayo nakatira. Pasensya na. Ang ibig niyo pong sabihin ay hindi na po kami makakaalis dito bukas? Pasensya na talaga. Pero alam kong ginawa nila ang lahat pero sadyang hindi sila nagtagumpay. Nasanay kasi kami na hindi lumalayo sa baryo namin. Kaya wala kaming alam sa iba pang lugar na nasa paligid namin. Ano? Akala ko pa naman makakauwi na kami bukas. Pambihirang yan. Nag-aalala ng lolo namin Kuya, huminahon ka lang. Huwag mong sigawan si Lola Isabel. Tinulungan niya tayo. Pasensya na po, Lola. Di ko po kasi napigilan ang bugso ng nararamdaman ko ngayon. Gusto ko na kasing makauwi sa amin. Naiintindihan kita, Marcos. Huwag kayo mag-alala. Dahil sasabihin ko na patuloy nilang alamin ang daan pa uwi sa inyo. Isa pa, maaari kayong manatili rito sa bahay ko hanggat gusto nyo. Wala na po ba talagang ibang paraan para makaalis kami rito at makauwi? Pasensya na talaga. Wala na akong naiisip na paraan. Pero alam nyo, tamang-tama, dahil malapit na ang pista dito sa baryo namin. Ilang gabi mula ngayon, gaganapin ang piyesta namin. Yung kasi ang unang pagbinog ng buwan para sa taon na ito. At ipagdiriwang namin yon.
Naniniwala kasi kami na ang unang kabilugan ng buwan ang nagdadala sa amin ng swerte at biyaya. Wala po kami dito para makipiesta. Naligaw lang po kami rito. At ang prioridad po namin ay makauwi. Kuya, ang ibig sabihin siguro ni Lola ay kung hindi pa rin tayo makakaalis, ay makikipiesta tayo sa kanila. Wala naman siguro masama dun, di ba? Saka kung alam lang ni Lola, ang pauwi sa atin, malamang, sasabihin niya na sa atin yun. Tama ka, B-Boy. Nakuha mo ang gusto kong sabihin. Tumahimik na ako dahil hindi ko na alam kung ano ang mararamdaman ko. Gusto ko na talagang makauwi kay Lolo Dencio pero wala akong magawa. Natatakot naman akong suyurin ang gubat dahil baka mas lalo akong maligaw. Isa pa, alam ko na nasa paligid yung nakakatakot na lalaki at wala akong ideya kung masama ba siya o hindi at kung ano ang pwede niyang gawin sa amin. Pagsapit ng gabi ay mahimbing kaming nakatulog ni Biboy. Pero bigla akong nagising dahil sobrang alinsangan ng paligid. Nainitan ako at nagsimulang tumagaktak ang pawis sa aking muka. Bumangon ako at sakto na may kumatok sa pinto. Napansin ko na wala si Lola Isabel. Kaya naisip ko na baka siya ang kumakatok. Binuksan ko ang pinto at napatda ako ng isang babaeng may mapupulang mga mata ang naroon. Matalim ang tingin niya sa akin. Naglalaway siya at umaangil siya na parabang isang mabangis na hayop. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Pakiramdam ko kasi kapag gumalaw ako ay bigla kong aatakihin ng babae. Mabuti na lang dahil biglang dumating si Lola Isabel. Elsa, umalis ka rito at umuwi ka na. Hindi mo maaaring saktan ang mga bisita ko. Tila nagdalawang isip ang babae. Bago yun umalis, nagtaka ko dahil kakaiba ang paraan ng paglalakad niya. Para siyang aso dahil maging ang mga kamay niya ay ginagamit niya sa paglalakad, maliban sa kanyang mga paa. Pumasok na si Lola Isabel at isinarado niya ang pinto. Bakit gising ka pa? Naalimpungatan po kasi ako, Lola. Sino po pala yung babaeng yun? Bakit para po siyang mabangis na hayop? Si Elsa yon. May problema ang kanyang pag-iisip at may mga pagkakataon na nananakit siya. Noong 1 taon kasi ay namatay ang kanyang nag-iisang anak at yun ang dahilan kung bakit siya nagkaganon. May mga pagkakataon na lumalabas siya sa gabi at kung saan-saan nagpupunta. Dapat po pala pinapatignan niyo po siya sa doktor para gumaling siya. Wala kaming doktor dito. At kung doktor sa bayan ang tinutukoy mo, ay imposible na makapunta kami ron. Isa pa ay wala naman kami pera. Hindi po pala dapat siya katakutan, kundi ay dapat nakaawaan. Tama ka. Kaya huwag kang magtataka kung muli mo siyang makikita na nasa ganong itsura. Pero saan po pala kayo galing? Bakit nasa labas po kayo ng ganitong oras? May mga kalalakihan kasi na nagagaso ngayong gabi at tinignan ko kanilang ginagawa. Kailangan nilang makahuli ng maraming hayop bilang handa sa nalalapit na kapistahan namin dito. Hala, sige na. Ang mabuti pa'y bumalik ka na sa pagtulog mo. Tabihan mo na si Biboy sa papag at dito na ako sa sahig matutulog. Sinunod ko na lamang ang sinabi ni Lola Isabel. Bumalik na ako sa pagkakahiga sa papag at pinilit kong makatulog kahit hindi maalis sa utak ko ang nakakatakot na itsura ng babae na nakita ko kanina. Kinabukasan ng umaga ay sabay kaming nagising ni Biboy. Matapos naming mag-almusal ay nagpaalam sa amin si Lola Isabel at aniya ay mag-uutos ulit siya sa mga tao na hanapin ang daan pauwi sa aming lugar. Nang nasa loob na ng bahay ay muli akong nakaramdam ng matinding pagkainip kaya naisipan kong lumabas
at maglakad-lakad. Nang sandaling yon, ay hindi na ganong masakit ang isa kong paa. Kaya kahit papano, ay nailalakad ko na yon ng mas maayos. Napapitlag ako nang biglang sumulpot si Biboy sa tabi ko at ngumiti pa siya. Anong ginagawa mo rito? Kaya nga ako lumabas ng bahay kasi ayoko kitang makita tapos susundan mo naman ako rito. Naiinip kasi ako sa bahay ni Lola Isabel, kuya eh. Kaya sasama na lang ako sa'yo. Saan ka ba pupunta, kuya? Sa lugar kung saan malayo sa'yo. Hindi ba dapat na magkasama tayo palagi kasi tayo lang ang talagang magkakilala rito? Saka hindi mo dapat ako iniiwan na mag-isa, kuya. Dapat ay pinoprotektahan mo ako. Ano ka? Sanggol para protektahan? Alam mo, kung bibisitin mo lang ako, bumalik ka na sa bahay ni Lola Isabel. Muntik na akong matumba. Nang paghakbang ko, ay gumuhit ang sakit sa aking kalawang paa. Paika-ika ako naglakad, papunta sa isang puno at umupo ako sa tabi nun para ipahinga ang paa ko. Masakit pa rin ba ang paa mo, kuya? Ano sa palagay mo? Hihinto ba ako sa paglalakad kung dito masakit? Hindi ba may inilagay na halamang gamot dyan si Lola Isabel? Hindi man lang ba nabawasan ang sakit ng paa mo pagkatapos niyang gamutin yan? Kahapon ay medyo okay na to eh. Pero hindi ko alam kung bakit biglang sumakit na naman ngayon. Ikaw siguro may gawa kasi malas ka sa buhay ko eh. Kapag nasa tabi kita, ay may nangyayaring hindi maganda sa akin. Ako na naman ang sinisisi mo. Ano kaya kung alisin mo muna yung benda sa paa mo, kuya? Simula kasi nang inilagayan ni Lola, ay hindi mo pa yata pinapalitan yan eh. Ang sabi ni Lola Isabel, huwag ko yung aalisin hanggat di niya sinasabi. Siyempre, mas makikinig ako sa kanya kaysa sa'yo. Aray! Aray, mas masakit na siya ngayon. Kailangan na talaga natin makauwi sa atin para magamot yung paa mo ng maayos, kuya. Magsasalita pa sana ako nang makita ko na papalapit sa amin yung nakakatakot na lalaki. Itinuro ko siya kay Biboy at maging si Biboy ay natakot din. Ang buong akala ko ay tatakbo ang kapatid ko at iiwan ako. Pero iniharang niya ang sarili niya sa akin na para bang handa siyang protektahan ako mula roon sa lalaki. Mabilis pa niyang dinampot ang isang sanga at hinawakan niya yon na parang itak na para bang magagawa niyang saktan yung lalaki gamit yon. Ano pag ginagawa mo, Biboy? Tumakbo ka na! Humingi ka na ng tulong kina Lola Isabel! Hindi kita iiwan dito, kuya. Dahil alam kong hindi mo kayang tumakbo. Kung mamamatay tayo, magkasama tayo mamamatay. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Biboy. Ramdam ko na seryoso siya sa kanyang sinabi at talagang tumagos yun sa puso ko. Maya-maya ay nasa harapan na namin yung lalaki. Seryoso siyang nakatingin sa amin. Umalis ka na. Hindi ako natatakot sa'yo. Kahit mas malaki ka, ay hindi kita uurungan. Hindi niyo ako kalaban. At hindi ako dapat yung katakutan. Kundi ang mga tao na kasama niyo sa baryong yun. Kailangan niyo maniwala sa akin. At bakit naman kami maniniwala sa'yo? Hindi ka nga namin kilala eh. At isa pa, yung mga taong sinasabi mong dapat namin katakutan ay ang tumutulong sa amin. Sigurado ba kayong tinutulungan talaga nila kayo? Malapit na ang kabilugan ng buwan. At kapag sumapit yun, ay ipagdiriwang na nila ang kapistahan ng mga aswang. At kayong dalawa, kayo ang iaalay nila para mas lalo silang lumakas. Aswang? Teka. Sinasabi mo bang aswang? Sina Lola Isabel? Oo. Aswang ang hayop na matandang yun at pati na ang lahat ng nakatira sa baryong yun. Ang parting ito ng gubat ay pinamamahayan ng mga aswang kaya hindi dapat kayo nandito. Hindi kami naniniwala sa'yo. Wala kang patunay na mga aswang sila. Hinubad ng lalaki ang damit niya at nakita namin ang napakaraming peklat sa kanyang katawan. Halatang mula yun sa mga kagat at kalmot
ng kung ano-anong hayop. Hindi pa ba sapat ang mga peklat na ito sa katawan ko bilang patunay? Sila ang may gawa nito sa akin. Mabuti na lang at nagawa kong makaligtas sa kanila. Gaya nyo, ay naligaw din kami ng mga kaibigan kong mangangaso sa gubat na to. At ang matandang Isabel na yun, ang nagpatuloy sa amin sa bahay niya. Wala kaming kaalam-alam na mga aswang pala sila at iaalay nila kami sa kapistahan nila. Nang gabing bilog ang buwan, inatake nila kami. Pinatay nila ang mga kaibigan ko at ako lamang ang nabuhay. Kung totoo yan sinasabi mo, ano pang ginagawa mo rito? Hindi ba dapat ay umalis ka na sa gubat na to? Kasi ang sabi mo nga ay delikado rito. Dahil gusto kong maghiganti. Gusto kong mabigyan ng ustisya ang pagpatay nila sa mga kaibigan ko. Gusto ko silang ubusin para wala na silang maging biktima pa. May 1 taon na akong narito sa gubat at naghihintay lamang ako ng magandang pagkakataon para patayin sila. Nagulat kaming lahat nang marinig namin ang pagsigaw ni Lola Isabel sa pangalan namin ni Biboy. Agad na tumakbo ang lalaki palayo at mabilis siyang nawala sa paningin namin. May pag-aalalang lumapit si Lola Isabel sa amin. Anong nangyari? Sinaktan ba kayo ng lalaking yon? Hindi po. Pero ang sabi niya, ay mga aswang daw po kayo. Ano bang aswang ang sinasabi ng lalaking yon? Kung baga aswang kami, sa tingin nyo ba ay buhay pa kayo ng kapatid mo? Huwag kayong maniniwala sa sinabi ng baliw na yon. Sino po ba ang lalaking yun, Lola Isabel? Bakit nandito po siya sa gubat? Si Romel yon, dating residente ng aming baryo. May muntik na siyang patayin dati kaya pinalayas namin siya. Pero hindi niya matanggap ang ginawa namin sa kanya. Kaya naman sinisiraan niya kami sa mga nagiging bisita namin. Pero parang sigurado po siya sa mga sinabi po niya kanina. Huwag mong sabihin na naniniwala ka sa sinabi ni Romel na kami ay mga aswang. Marcos naman, pinapasama mo ang loob ko. Hindi naman po sa ganun, Lola Isabel. Mas may tiwala po kami sa inyo kaysa sa lalaking yun. Kasi tinutulungan niyo po kami. Sinabi ko lang naman po kung ano napansin ko habang nagsasalita po siya kanina. Mabuti naman kung ganon. Masakit lang para sa akin na matapos ng mga nagawa ko sa inyo ay pag-iisipan niyo ko ng masama. Wala akong ibang hangad kundi ang kaligtasan niyo at ang makauwi kayo ng buhay sa inyong lolo. Hala, sige, ang mabuti pa'y umuwi na tayo. At huwag na kayong babalik sa lugar na ito. Pero Lola, yung paa po ni Kuya Marcos, mas lalo pong sumasakit ngayon kahit nilagyan niyo na po ng halamang gamot. Hindi kasi dapat naglalakad ang kuya mo. Abay, hindi talaga gagaling ang paa niya kung hindi siya nagpapahinga. Sige na. Tulungan mo na ang kuya mo at sumunod na kayo sa akin. Nauna nang maglakad si Lola Isabel pabalik sa bahay. Hinayaan ko si Biboy na tulungan ako sa pagtayo at alalayan ako sa paglalakad. Kuya, naniniwala ka ba ron sa sinabi ng lalaki na mga aswang sina Lola Isabel? Hindi ko alam, Biboy. Pero hindi na rin ako nagtitiwala kay Lola Isabel. Pakiramdam ko ay masyado siyang mabait. Naisip ko yan. Nagsabihin sa atin ng lalaki na mga aswang ang mga tao sa lugar na to. Kagabi kasi, Biboy, may isang babae na kumatok sa bahay. At nang buksan ko yun, ay para siyang isang mabangis na hayop. Sa totoo lang, Biboy, di ko na alam kung sinong papaniwalaan at pagkakatiwalaan ko ngayon. Ako, kuya, ako. Ako na lang ang pwede mong pagkatiwalaan dito. Magkapatid tayo. At gaya ng sabi ni Lolo Dencio, ay dapat palagi tayong magtutulungan. Kaya kung gusto nating makauwi ng boy kay Lolo, ay kailangan nating magtulungan, kuya. Inisip ko ang sinabi na yun ni Biboy at naisip ko na may punto siya. Wala na kaming ibang pwedeng pagkatiwalaan kundi ang isa't isa.
Pagkarating sa bahay ni Lola Isabel ay umupo ako sa papag at napasigaw ako dahil mas lalong sumakit ang paa ko. Pakiramdam ko ay sinasaksak yun ng kutsilyo. Lola, sobrang sakit po ng paa ko. Aray! Tiisin mo lang. Huwag ka nang gumalaw masyado dahil mas lalo yang sasakit. Ayoko na po nung inilagay niyong mga halamang gamot dito. Parang yung po ang dahilan kung bakit mas lalo itong sumasakit eh. Aray ko, sobrang sakit talaga. Huwag mong tatanggalin ang halamang gamot. Ako na ang nagsasabi sa'yo. Hindi ko pinakinggan si Lola Isabel. Nang sandaling yon, ay gusto ko na talagang alisin ang benda at halamang gamot sa paa ko. Mabilis kong inalis ang benda, pero pinigilan ako ni Lola Isabel. Dahil sa kagustuhan kong huminto na ang pananakit ng paa ko, ay malakas kong naitulak si Lola Isabel. Bumalandra siya sa may pinto, pero hindi ko siya inintindi. Gulat na gulat si Biboy sa nagawa ko at hindi niya nagawang makapagsalita. Natataranta kong inalis ang benda at napasinghap ako nang makita ko ang itsura ng paa ko sa ilalim ng benda. Meron yung nagnanaknak na sugat at umaalingasaw ang mabaho ng amoy. Napasigaw ako sa sobrang takot at maging si Biboy ay nagulat sa itsura ng paa ko. Sinabi ko na huwag mong tatanggalin ang benda, pero hindi ka marunong makinig. Anong ginawa mo sa paa ko? Masakit lang to nung una at wala tong sugat. Bakit may sugat na to ngayon? Parte yan ang proseso sa paggaling ng pilay sa paa mo. Magtiwala ka lang sa akin. Paggaling? Anong paggaling ang sinasabi mo? Tignan mo nga, at mas lumala ang lagay ng paa ko ngayon. Wala namang sugat yan tapos biglang nagkaroon ng sugat. Kukuha lang ako ng halamang gamot at lalagyan ko ulit yan. Hindi! Ayoko! Huwag mo nang lalagyan ng halamang gamot tayo ng paa ko. Hindi ako pinakinggan ni Lola Isabel. Lumabas siya at pagbalik niya ay may dala siyang dahon. Dinikdik niya yon. At nang kumatas ay saka siya lumapit sa akin. Agad kong inilayo sa kanya ang paa kong may sugat. Ilayo mo sa akin yan! Mas lalo lang niyang pinalalala ang pinsala sa paa ko. Huwag ka nang manlaban, Marcos. Lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti niyong magkapatid. Beboy, sige. Hawakan mo kamay ng kuya mo. Pero Lola, baka po tama si Kuya. Baka mas lalo pong lumala ang sugat niya kapag nilagyan niyo niyan. Pati pa naman ikaw ay susuway na rin sa akin. Hay nako, sandali lang at may kukunin lang ako. Inilapag ni Lola Isabel ang dinikdik na dahon sa lamesa at kumuha siya ng lubid. Gamit yon, itinali niya ang buong katawan ko sa papag. Nang dahil sa labis na pananakit ng sugat ko sa paa, ay hindi ko nagawang manlaban. Isa pa, hindi ko maipaliwanag, pero may kakaibang lakas si Lola Isabel. Pakawalan mo ako rito! Hindi mo ako dapat itali! Pakawalan mo ako! Pasensya na, Marcos. Pero kailangan kong gawin yan sa'yo. Dahil nanlalaban ka, huwag ka nang balikot pa para matapos na tayo. Alam ko na hindi na ako makakapalag kay Lola Isabel dahil sa pagkakatali ko. Hinayaan ko na siyang lagyan ng halamang gamot ang sugat sa paa ko. Impit akong napasigaw. Nang maramdaman ko ang labis na hapdi, binendahan yun ni Lola Isabel gamit ang lumang benda at hindi man lang siya nag-abalang gumamit ng bago. Yan, gagaling na ang paa mo basta't huwag mong aalisin yan. Oo nga pala, mamayang gabi na ang kapistahan dito, kaya magiging abala ako sa buong maghapon. Beboy, ikaw na muna ang bahala sa kapatid mo. Huwag mo siyang papakawalan hanggat hindi ko sinasabi. Pero ayos lang po ba si Kuya, Lola Isabel? Bakit po kailangan siyang itali? Dahil nagwawala siya. Paraan din yan. Para hindi na niya alisin ang benda sa paa niya. Maaasahan ba kita
Nasusundin mo ang mga sinabi ko? Opo, gagawin ko po ang mga sinabi nyo. Yan, ganyan nga, Biboy. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging mabuti mong bata. O sa sige, aalis na ako. Ikaw na ang bahala sa kuya mo. Bahagyang ginulo ni Lola Isabel ang buhok ni Biboy at saka siya umalis. Nagpumiglas ako pero hindi ko magawang makawala. Nakatingin lang si Biboy sa akin na parang hindi niya alam ang gagawin niya. Biboy, anong tinitingin-tingin mo dyan? Pakawalan mo na ako rito. Pero kuya, sabi ni Lola ay huwag kitang papakawalan eh. Baka magalit siya sa akin kapag sinuway natin siya. Hindi pa ba malinaw sa'yo? Walang planong matandang yun na paalisin tayo sa baryong to. Sinadya niyang palalain ang sugat sa paa ko para hindi tayo makaalis. Malamang totoo yung sinabi sa atin ng nakakatakot na lalaki. Baka nga mga aswang ang lahat ng tao sa lugar na to. Nagulat kami ni Biboy nang pumasok yung nakakatakot na lalaki. Mabuti naman at naniniwala na kayo sa akin. At tama rin ang sinabi mo na hindi talaga kayo papaalisin ni Isabel sa lugar na ito dahil kayong dalawa ang iaalay nila mamayang gabi. Romel? Yun ang pangalan mo, di ba? Mang Romel, parang awa mo na. Tulungan mo kami makaalis dito. Hindi kayo makakaalis dito hanggat hindi namamatay ang lahat ng mga aswang dito. Kung makikinig kayo sa akin, ay magtatagumpay tayo na patayin ng mga aswang at makakaalis tayo rito ng buhay. Handa kami makipagtulungan sa iyo. Sabihin mo lang kung ano. Gagawin namin. Kuya, dapat ba talaga tayong magtiwala sa taong yan? Oo, Biboy. Ilang beses ko na siyang nakita pero hindi naman niya ako sinaktan. Sa ngayon, mas gugustuhin ko pang magtiwala sa kanya kaysa kay Lola Isabel. Ngayon, Mang Romel, sabihin mo sa amin kung ano ang dapat naming gawin. Ganito ang planong naisip ko. Sa ngayon, ay sundin niyo lang kung ano ang pinapagawa sa inyo ni Lola Isabel. Kailangan maniwala siya na naniniwala kayo sa mga sinasabi niya. Mamayang gabi, bago nila kayo ialay, ay may iinimin silang dugo na nakalagay sa isang banga. Matatagpuan ang banga na yon sa isang kubo na nasa dulo ng baryong to. Kailangan malagyan yun ng lason para kapag ininom yun ng mga aswang, ay mamamatay silang lahat. Nasaan ang laso na sinasabi mo? Mula sa bulsa ng pantalon ni Romel, ay inilabas nito ang isang bote. Meron yung laman na kulay berdeng likido. Ito ang laso na sinasabi ko. Mula ito sa katas ng nakakalasong dahon ng isang halaman. Hindi nyo na itatanong, bukod sa pagiging mangangaso, ay may alam din ako sa iba't ibang klase ng halaman. Matindi ang laso na ito. Maging kayo ay papainumin nila ng dugo bilang parte ng ritual. Kaya huwag niyong iinumin ng dugo na ibibigay nila sa inyo. Ako na lang po maglalagay ng lason sa banga. Naniniwala ka na rin kay Mang Romel, Biboy? Oo, kuya. Dahil naniniwala ka rin sa kanya. Hindi ba sabi ko ay magtitiwala tayo sa isa't isa? Kaya kung ano ang papaniwalaan mo ay ganun din ako. Ako lang ang pwedeng maglagay ng lason sa iinuming dugo ng mga aswang mamayang gabi dahil nakatali ka. Hindi kita pwedeng pakawalan dahil gaya ng sabi ni Mang Romel ay kailangan isipin ni Lola Isabel na sinusunod natin kung ano ang sabihin niya. Ibinigay ni Romel ang boteng may lason kay Biboy at nagpaalam na siya. Aniya ay sinamantala niya ang pagkakataong abala ang mga aswang sa paghahanda sa kapistahan mamayang gabi para kausapin kami ng kapatid ko. Nagmamadali siyang umalis at naiwan naman kami ni Biboy sa loob ng bahay ni Lola Isabel. Kuya, aalis na ako. Ilalagay ko na tong lason sa banga na sinasabi ni Mang Romel. Sigurado ka bang kaya mong gawin yon? Kailangan kayanin ko. Kasi baka ito lang ang paraan para makaalis tayo rito. At makasama na ulit natin si Lolo Dencio. Basta mag-iingat ka. Huwag mong hahayaan na may ibang makakakita sa gagawin mo. Umakto ka lang na normal. Alam ko na yan, kuya. Hindi mo na yan kailangan sabihin sa akin. Sige, alis na ako.
Basta kuya, wag mo na subukang makawala dyan ha. Para hindi maghinala si Lola Isabel sa mga plano natin. Pagkaalis ni Biboy, ay ipinagdasal ko ang kaligtasan niya. Hindi ko na rin sinubukang makawala sa pagkakatali bilang parte ng plano namin. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na naghintay kay Biboy. Pero nang bumalik siya, ay nakaramdam ako ng matinding kasiyahan. Lalo na nang sabihin niya na nagtagumpay siyang ilagay ang lason sa banga na puno ng dugo na iinumin ng mga aswang mamayang gabi. Nang sumapit na ang gabi, ay pinakawalan na ako ni Lola Isabel. Sinabi niya sa amin ni Biboy na magsisimula na ang pagdiriwang ng kanilang kapistahan. Humingi ako ng tawad kay Lola Isabel at sinabi ko na simula sa gabing yon ay gagawin ko na kung ano ang sasabihin niya. Natuwa siya, pero wala siyang kaalam-alam na puro kasinungalingan lamang ang sinabi ko. Pumunta kami sa gitna ng baryo. Meron doong kasiyahan. May tumutugtog ng tambol at may sumasayaw paikot sa isang malaking apoy. Pinatayo kami ni Lola Isabel sa harapan ng apoy. Maya-maya ay may namigay ng baso na gawa sa kawayan. May umikot na may dalang banga at sinalina niya ng dugo ang lahat ng baso kasama na ang samin ng kapatid ko. Tumayo si Lola Isabel sa harapan naming lahat at gaya namin ay may hawak din siyang baso na may lamang dugo. Ngayong gabi, ang unang pagbilog ng buwan sa taong ito. At ito ang tamang oras para ipagdiwag natin ang ating buhay. Ngayong gabi rin ay kasama natin ang ating dalawang bisita na sina Marcos at Biboy. Sila ang magbibigay ng lubos na kasiyahan sa ating lahat at meron silang gagawing importanteng papel para sa ating kapistahan. At bago natin simulan ang ating kasiyahan, ay uminom na muna tayo ng espesyal na alak. Itinaas ng lahat ang hawak nilang baso at sabay-sabay nila yung ininom. Habang kami ni Biboy ay hindi namin ininom ang laman ng baso namin. Hindi ko inalis ang tingin ko kay Lola Isabel, kaya alam kong hindi pa niya iniinom ang laman ng kanyang baso. Naisip ko na dahil siya ang pinuno, ay siya ang huling iinom. Hanggang sa tumingin si Lola Isabel sa amin ni Biboy. Ano pang ginagawa yung dalawa? Inumin nyo na ang espesyal na alak ninyo. Sige na. Espesyal na alak? O dugo ng kung sinong tao? Hindi mo na kami malilinlang. Alam na naming lahat kayo na narito ay mga aswang. Kung ganon, naniwala kayo sa sinabi ni Romel. Total, hindi na rin naman kayo makakalis sa lugar na ito. Ay sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Tama ang sinabi mo. Lahat kami na narito ay mga aswang. At kayong dalawa, kayo ang iaalay namin para sa aming kapistahan. Napayakap si Biboy sa akin. Nang sabay-sabay na nag-anyong aswang ang lahat ng taong nakapaligid sa amin at kabilang na roon si Lola Isabel. Nakakatakot ang mga itsura nila. Para silang mga gutom na halimaw na naglalaway. Ngunit maya-maya pa ay isa-isang nagsuka ang mga aswang at bumagsak sila na bumubula ang bibig. Nangingisay silang lahat hanggang sa sumuka sila ng dugo at nawalan ng buhay. Ang tanging aswang na natira ay si Lola Isabel dahil hindi niya ininom ang dugong may lason. Baka sa mukha niya ang pagkabigla at pagtataka. Mga walang hiya kayo. Nilagyan niyo ba ng laso ng dugong ininom ng aking mga alagad? Oo, kaya inumin mo na rin na sayo para makasama mo na sila sa impyerno. Hindi ko kayo mapapatawad.
sa pagpatay sa mga alagad ko. Pagbabayaran ninyo ito. Papatayin ko kayong dalawa. Bago pa sumugod si Lola Isabel sa amin, ay dumating na si Romel at nakipaglaban siya sa aswang gamit ang kanyang matalas na itak. Sumigaw si Romel na tumakbo na kami dahil aniya ay siya na ang bahala kay Lola Isabel. Kahit masakit ang isa kong paa, ay pilit pa rin akong tumakbo kasama ang kapatid kong si Biboy. Sinuong namin ang madilim na kagubatan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ay muli kaming nahulog ni Biboy sa hukay kung saan kami nahulog nung una. Napasigaw ako ng malakas dahil naramdaman ko ang matinding kirot sa aking paa. Nahihirapan kaming tumayo ni Biboy. Kuya, ang paa mo dumudugo. Huwag mong intindihin yan. Ikaw, ayos ka lang ba? Medyo masakit ang likod ko, kuya. Pero oo, ayos lang ako. Pambihirang buhay to. Ang malas naman natin. Talagang nahulog ulit tayo sa hukay na to. Laking gulat namin nang biglang sumilip ang aswang na si Lola Isabel sa hukay at tumalon siya sa loob nun. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa labi ng aswang. Napansin ko ang sariwang dugo sa mga kamay niya. Hayop ka! Anong ginawa mo kay Mang Romel? Huwag kayong mag-alala dahil buhay pa siya. Pero babalik ako siya mamaya. Kapag nagawa ko na kayong patayin, wala na kayong kawala sa akin ngayon. Napaatras kami ni Biboy at dahil sa sobrang sakit ng paa ko, ay natumba ako at napaupo sa lupa. Napigilan ako nang nahawakan ko ang itak na naiwanan ko noon sa hukay na yon. Agad ko yung kinuha nang hindi napapansin ng aswang. Mabilis na lumapit sa amin ng aswang. Sinakal niya si Biboy gamit ang isa niyang kamay at walang kahirap-hirap niyang itinaas ang kapatid ko. Uunahin ko na itong kapatid mo, Marcos. Total, wala kang pagmamahal sa kanya, hindi ba? Nagkakamali ka! Mahal na mahal ko ang kapatid ko at hindi ako papayag na saktan mo siya! Nakakalungkot naman. Kung kailan mamamatay na siya, ay saka mo naman naisip na sabihin yan. Nakakalungkot din na wala kang magagawa para iligtas ang kapatid mo. Sa kabila ng pananakit ng isa kong paa, ay mabilis akong tumayo. Walang pagdadalawang isip na itinara ko ang itak sa tagiliran ng aswang. Napamaang siya at hindi siya makapaniwala sa ginawa ko. Nabitiwan niya ang kapatid kong si Biboy at doon ko na nilaslas ang leeg ng aswang gamit ang aking itak. Nang bumagsak siya, ay hindi na siya humihinga at nakalawit pa ang kanyang dila at dilat na dilat ang mga mata. Agad kong niyakap si Biboy at hindi ko napigilan ang pag-iyak dahil sa matinding kasiyahan na buhay kami ng kapatid ko. Salamat! Salamat, kuya! Akala ko mamamatay na ako. Hindi, Biboy. Hindi ako papayag na mangyari yon. Lalo na't hindi pa ako nakakabawi sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Pangako, kapatid ko, sa oras na makabalik tayo kay Lolo Dencio, ay ituturing na kitang kapatid ko. Patawarin mo ako, Biboy, sa lahat ng pagkakamali ko sa'yo. Habang magkayakap kami ni Biboy, ay biglang dumating si Mang Romel. Kahit sugatan at duguan siya, ay ginawa pa rin niya ang lahat para makaahon kami ni Biboy mula sa hukay. Matapos yun, ay magkasama kaming naglakad palabas sa gubat na yon. Mabuti na lang dahil alam ni Romel ang daan palabas sa gubat,
Kaya nasiguro namin ni Biboy na makakauwi na kami sa aming bahay. Pagbalik namin ni Biboy sa bahay, ay halos hindi makapaniwala si Lolo Densyo nang makita kaming buhay. Hindi siya makapaniwala nang ikwento namin sa kanya kung ano ang nangyari sa amin sa gubat. Habang si Romel ay bumalik na rin sa pamilya niya matapos gumaling ng kanyang mga sugat. Mula noon ay nagbago na ang samahan namin ng kapatid kong si Biboy. Hindi na kami palaging nag-aaway at inalis ko na rin ang galit ko sa aking puso. Dahil sa nangyari sa gubat ng mga aswang, napagtanto ko na sa oras ng panganib at hirap, ang kapatid ko ang unang tatabi sa akin. At hindi ako iiwan sa kahit na anumang sitwasyon at problema na kakaharapin namin dalawa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana ay may natutunan po kayo na magandang aral. Sa bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay, ang tunay na lakas ng isang pamilya ay nasusukat sa kung paano nagkakaisa ang magkakapatid. Hindi nag-uunahan, hindi nag-iiwanan, kundi magkasamang humaharap sa hirap at ginhawa. Ang kabutihan ng puso ay makikita sa pagtutulungan, sa pagdamay, at sa pananatiling magkatabi. Kahit gaano pa man kabigat ang dalahin sa buhay. Halimbawa na lamang ng tulad ng kwento mula sa World War II sa Japan. May isang batang lalaki na binuhat sa kanyang likod ang kapatid niyang namatay matapos ang digmaan. May nagsabi sa kanya, "Iwan mo na siya, pabigat lang yan sa'yo." Ngunit sumagot ang bata, "Hindi siya pabigat. Kapatid ko siya." Ipinapaalala ng tagpong yun na ang tunay na pagmamahal ng magkapatid ay hindi nasusukat sa bigat ng pasanin, kundi sa tibay ng puso na hindi kailanman handang mang-iwan. Sabi nga sa banal na kasulatan sa Ecclesiastes, Kabanata 4, Talata 9, mas mabuti ang dalawa kaysa isa, sapagkat may mabuting gantimpala sa kanilang pagtutulungan. Kaya sa huli, ang pinakamahalagang kayamanang maiiwan natin sa mundo ay hindi pera o kapangyarihan, kundi ang kabutihan ng pusong marunong kumapit, tumulong at magmahal sa sariling kapatid. Sapagkat ang magkapatid na nagkakaisa at nagtutulungan ay parang iisang lakas na hindi madaling mabuwag anumang bagyo ng buhay ang dumating. Mabuhay po ang lahat ng magkakapatid, at kahit hindi magkapatid sa dugo, ay nagtutulungan upang ang bawat buhay natin ay umunlad at mapuno ng pagmamahal. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kapapalaghan. Hanggang sa muli po, at pagpalain po nawa kayong lahat ng Diyos na may kapal.
Magandang araw po sa inyo, Sir